Dito po sa John chapter 20 ay meron tayong mga pag-aaralan po dyan ng mga ilang talata. Pero sa atin pong panimula, magkaroon tayo ng salitang pagbasa. Basahin natin ang John chapter 20. Basahin po natin verses 1 to 10. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. John chapter 20 verses 1 to 10. So tayo po ngayon ay nagdiriwang ng Resurrection Sunday. Ang atin pong tagapagligtas ay buhay magpakailanpaman. John chapter 20 verse 1, simulan ko na po salitan. Pagdating sa verse 10 ay sabay-sabay nating basahin. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. And the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead altogether. Then the disciples went away again unto their own home. Blessed be the reading of God's Word. Panginoon, maraming salamat po. Dahil ang aming pinaglilingkuran ay buhay. Napakadami po ng iba-ibang paniniwala o tinatawag naming relihiyon. At napakaraming religious founder. Kaya nga marami ang natayong mga reliyon. Pero natatangi ang Kristyanismo lamang. Ang merong founder na namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya nga, Panginoon, nakakatiyak po kami, sigurado po kami, na kami ay nasa panig ng katotohanan dahil ang aming tagapagligtas ay buhay. Hindi kami naglilingkod sa patay. Kaya, I pray, dear Father, na kami pong mga anak mo ay bigyan niyo po ng kalakasan, maging patuloy na encouragement sa amin that our Savior is alive. At ang kanyang mga salita ang maging hamon sa amin, maging kalakasan po namin sa kabila ng mga pagsubok na aming mga kinakaharap sa buhay. At makita po sa aming personal na pamumuhay na talagang buhay ang Panginoong Jesus. Maraming salamat sa Holy Spirit na siyang tunay na tagapagturo po namin. Bigyan kami ng pangunawa at i-apply ito sa aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat ang aking isi-share ngayon ay ito po yung first words of the resurrected Christ. Inumpisahan lang po natin to introduce yung ating lesson, pero ang talagang bibigyan natin ng pansin, ano yung mga unang sinabi ng Panginoong Jesus? Noong nakaraang Wednesday po, ay nagkaroon tayo ng program dito na 7 Last Words. At madalas po, pag mga Holy Week, ay nakakarinig po tayo. In fact, kahit sa social media, makikita nyo po ang mga iba-ibang mga churches, ay nagkakaroon po ng ganitong programa na may mga iba-ibang speaker at tinuturo po ang 7 last words ni Jesus Christ sa cross. Pero sa oras na to, ang bibigyan naman natin ng pansin, ano yung mga una niyang sinabi nung siya'y na-resurrect na? Kasi mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po ito, sabi nga po ni Billy Graham, di man tayo agree sa lahat ng theology ni Graham, pero ang ganda nung sinabi niya, without the resurrection, the cross is meaningless. Oo nga, no? Halimbawa, si Jesus Christ, hindi siya nag-resurrect, lahat ng mga sinabi niya sa 7 last words, hanggang doon na lang yun. Last na talaga. At hindi lang yan, pag ang Panginoong Yesus ay hindi nag-resurrect, walang kwenta tong paniniwala natin. Naglilingkod tayo sa Savior in vain. Kasi patay ang pinaglilingkuran natin.
Kaya nga, nabanggit ko kanina, di ba? Kung magtatanong tayo, paano tayo nakakatiyak na tayo ay kabilang sa isang tamang pananampalataya? Napakadaming religion sa buong mundo, mga kaibigan at mga kapatid. Pero lagi nyo lang pong titignan, sino ang founder? Lahat ng founder, patay na po sila. Gautama Buddha, patay. Muhammad, patay. Guru Gobind Singh at yung mga iba pang mga religious leader, patay po sila. Pero alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, isa lang po ang religious founder na pag tinignan nyo po ang kanyang libingan, open. Bakit? Ang pinaglilingkuran po natin ay buhay. So maging blessing po sa atin, maging encouragement po sa atin mga kaibigan at mga kapatid, ano ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo? At dito makikita natin sa John chapter 20, ang mga unang sinabi. At kung nasanay tayo sa 7 last words, gagawin ko ring 7 ang sinabi rin ni Christ. Titignan natin yung unang 7 na sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay na-resurrect na. Una po, makikita natin ito sa verse number 15. Huwag niyo pong aalisin yung inyong Bible, dyan po sa John chapter 20, and let's look at verse number 15. At ito po ang unang sinabi ng Panginoon, at titignan pa natin yung unang 7 na kanyang sinabi. Verse 15, Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Yan ang sinabi po. Alam niyo mga kaibigan, number 1 sa atin pong lesson, makikita natin sa tanong ng ating Panginoong Jesucristo, ay makita natin yung words of care. Na dito sa tanong ng ating Panginoong Jesucristo, kitang-kita natin na siya ay may pakialam, meron siyang, balik mo muna Bon, meron siyang care sa kagaya po ni Mary. And by the way, ang Mary kausap dito, ito si Mary Magdalene. Alam niyo si Mary Magdalene, di ba, dito sa unang talatang binasa natin, kung babalikan natin, doon po sa verse number 10, then the disciples went away again unto their own home. So, yung mga disciples, nung nagpunta sila doon sa sepulcher, nakita nila wala yung katawan, wala na, nag-uwian na sila. Pero alam niyo, kagandahan dito kay Mary Magdalene, talagang nagpaiwan siya. Nagstay siya doon sa lugar. At yun nga, makikita natin, no, kung titingnan natin yung mga eksena bago po kinausap ng Panginoon itong si Mary, doon sa verse 13 makikita natin, may lumapit po sa verse 12, and seeth 2 angels, may lumapit po na 2 anghel sa kanya, at ang sabi po ng 2 anghel na to in verse 13, and they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Pero pagdating sa susunod po ng mga talata, hindi na po yung mga angels ang kausap ni Mary Magdalene, ang kumausap po sa kanya ay walang iba kundi si Jesus Christ na. Kaya nga sabi ng verse 14, and when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. Hindi niya nakilala ang Panginoon. Okay? At dito po, tinanong na siya ng Panginoong Jesucristo, at yun nga po, ito yung text natin na sinabing, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, sa unang statement na to ng Panginoong Jesucristo, gaya nga ng unang outline natin, it speaks about yung care ng ating Panginoon kay Mary. Di ba halimbawa, ang isang tatay, puntahan niya ang kanyang anak, anak, ano nangyari sa'yo? Sino umaway sa'yo? Ba't ka umiiyak? Parang ganito, no? Sabi ng Panginoon, bakit ka umiiyak, Mary? Sinong hinahanap mo? So makikita natin dito yung concern ng Panginoon sa Kanya. At mga kaibigan at mga kapatid, isa sa mga kailangan nating maintindihan na ang ating Panginoong Jesucristo, meron siyang care sa atin. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, tandaan niyo po sa mga panahon na yan, ang mga followers ni Christ, nagugulumihanan sila. Just imagine, yung founder nila, ang iniisip nila, ito na yung kingdom, magsisimula na sa mundong ito, meron na tayong hari. Kasi ang iniisip nila yung Messiah Ben David, yung Messiah na magiging king. At hindi nila nakita yung mga ibang talata sa Old Testament, yung Messiah Ben Yosef, na maghihirap muna yung Messiah. Ang talagang binigyan nila ng pansin, magiging ruler ito. Tayo ay magiging membro ng gabinete nitong magiging hari na ito. Kaya lang, yun nga, ang kanilang founder, ang kanilang Lord, ang kanilang sinusundan ay namatay sa krus. So talagang ito yung mga panahon ito, gulong-gulo sila, down na down sila, no? Na parang hindi na nila alam ano na pupuntahan natin, tapos parang uhulihin pa tayo, takot na takot sila sa mga Jew, takot na takot sila sa mga soldiers, gulong-gulo sila sa mga panahong ito. Pero alam niyo sa panahon ng kaguluhan, isa lang ang dapat nating maintindihan,
ang Panginoon may pakialam sa atin. Kaya nga merong paniniwala, 'di ba, sa theology pag pinag-aralan, may mga iba-ibang view regarding patungkol kay God. Pero isang view na ang tawag doon ay deism, na ang deism, ito yung paniniwala, na naniniwala sila na merong creator God, but after God created everything, iniwan niya na ang mundo. O bahala na kayo dyan sa buhay niyo, malalaki na kayo. Aalis na ako dito at maggagawa na ako ng mga panibagong planeta at wala na akong pakialam sa inyo. Salamat, hindi ganun ang God ng Bible. Kaya sa oras na to, kung ikaw man ay humaharap sa financial, humaharap ka man sa may problema ka man sa iyong kalusugan, may problema ka man sa ibang tao, may umaaway man sa iyo, o ano man ang kinakaharap mong krisis sa mga panahong ito, kaibigan, merong pakialam sa iyo ang Panginoon. Kaya nga makikita natin, next slide, ano po ang mga pangako ng ng salita ng Diyos. Psalm 55 verse 22, the Bible tells us, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." Ilapit mo lang sa Panginoon ang mga burdens na dinadala mo. Ano man yung problema na meron ka, ano man yung mga kabigatan na meron ka, ibigay mo yan sa Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 7, "Casting all your care upon Him, for He careth for you." So ano man ang meron kang kinakaharap na mga krisis, problema, mataas man ang gasolina, ano man yung problemang nakikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong Panginoon na nakasama. By the way, ang ating Panginoon ay lagi nating kasama. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, lagi natin siyang kasama, at bilang mga mananampalataya, nasa puso natin siya. Kaya, malalapitan natin siya at meron siyang pakialam sa'yo. Huwag niyong iisipin, huwag niyong iisipin na, "Lord, parang pinabayaan mo na ako. Lord, parang wala ka ng pakialam sa akin." Hindi gagawin ng Panginoon yan. Maaring minsan, hindi mo siya mararamdaman kasi nakadepende tayo minsan sa mga feelings natin. Dumidepende tayo sa mga nakikita natin, pero hindi ganun ang Panginoon natin. Kaya nga, ang turo sa atin sa Bible is hindi tayo by feelings, but by faith. Manampalataya tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. At kagaya kay Mary Magdalene, bakit ka umiiyak? Kung ikaw man ay umiiyak, ikaw man ay mga kalungkutan, kabigatan sa mga panahong ito, mahal ka ng Panginoon, may pakialam siya sa iyo. Pangalawa po, tingnan naman natin yung words of connection. Sa verse 16 and verse number 17, tingnan natin ang nakalagay po dito. Verse 16, "Jesus saith unto her," so ito na, hindi niya nakilala si Jesus. Anong sabi ng Panginoon? "Jesus saith unto her, Mary. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God." Mapapansin niyo po yung connection dito po sa sinabi ng Panginoon, na sinabi niya, "Go to my brethren," so mga kapatiran na. Hindi sinabi ni Christ dito na, "Go to my servants." Sabi niya, "Go to my brethren." At sabi rito, "I ascend unto my Father, your Father, to my God, and your God." So meron na tayong connection sa atin pong Panginoon. At huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, dito po, bago yung verse number 17, sa 16 muna, ang sabi niya, Mary. Tinawag niya ang pangalan. Sabi niya, Mary. Tingnan natin ng konti ang background ni Mary Magdalene. By the way, nasanay kasi tayo, merong mga tradisyon na kumakalat sa paligid po natin, na sinasabing si Mary Magdalene ay isang patotot or isang harlot. Actually, wala pong biblical na basis po yun. Yun ay tradisyon ng isang malaking relihiyon sa ating bansa at sa buong mundo. Pero, biblically speaking, wala pong sinabi ang Bible na si Mary Magdalene ay isang harlot. In fact, makikita natin sa Luke chapter 8 verse 2, ito po yung simula na ito pong si Mary Magdalene ay naging mananampalataya. Sabi ng Luke chapter 8 verse 2, "And certain women which had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils."
Grabe pala itong si Mary Magdalene. Sinasabi ng Bible, si Mary Magdalene ay possess. Si Mary Magdalene, merong umaanib sa kanya na seven na demonyo. Grabe, 7. Di ba pag sinabing 7 sa Bible, it speaks about completeness. So talagang kakaiba talaga. Talagang matindi ang sumanib o yung evil na meron dito kay Mary Magdalene na masigit pa ito doon sa mga nag-aaway na kapitbahay ninyo, sasabihin niya sa mister niya, demonyo ka! Di ba may mga nag-aaway na ganyan minsan? Ito, 7 pa. No? Pero dito, healed of evil spirits and infirmities. So itong si Mary Magdalene, talagang obvious kitang-kita natin dito na hindi pa siya mananampalataya, pero pinalaya siya ng Panginoong Hesukristo mula doon sa 7 na devils or demons na nasa kanya. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, si Mary Magdalene, hindi yan nalalayo sa atin. Maaring, sabihin man natin, hindi man tayo possess. Pero nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, isa po sa malungkot na realidad na tinuturo ng Bible, tayo po ay kabilang sa maling pamilya. Na parang itong si Mary Magdalene, merong evil spirit sa kanya, tayo naman, pamilya tayo ng kaaway. Tingnan natin ang John 8:44, isang familiar na talata. Sabi sa unang part ng verse, ye are of your father, the devil. Naku, masakit pong sabihin po yan. Pero ang realidad is hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Merong anak ng devil. At ang hindi mananampalataya, ang hindi po nagtiwala sa Panginoong Hesukristo, at ang ating kalikasan nung pinanganak tayo, in fact, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga nanay, pinaglihi na po tayo sa kasalanan. Dala-dala na po natin ito, naipasa yung kasalanan na yan mula kay Adan, kaya lahat ng mga nanggaling kay Adan at kay Eva, lahat po yan ay mga makasalanan, hindi na po kailangan tanungin, paano bang mapunta sa impyerno? Hindi na po, because by default, mapapahamak tayo, mapupunta tayo talaga sa impyerno, maliban na lang pag ang isang tao ay nagtiwala na nampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas. Kaya nga po dito makikita natin sa Ephesians chapter 5 verse number 8, anong sabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso? For ye were sometimes darkness. Galing kayo sa kadiliman. Galing kayo sa pamilya ng kaaway. But, ito na po ang blessing. But now are ye light in the world. Walk as children of light. So dating nasa kadiliman, dating kakampi ni Satanas, dating anak ng kaaway, pero nung tayo ay naligtas na, kaya nga yan yung regeneration, na born again tayo, pinanganak tayong muli sa panibagong pamilya, at yan na po ay sa pamilya ng atin pong Panginoon. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin dito na nung time na to, tinawag na ni Jesus, talagang sa pangalan niya, Mary. Hindi niya sinabing babae lang, kundi tinawag niyang Mary. Alam niyo, isa kasi sa mga makikita natin sa Bible, ang Panginoon, tinatawag niya tayo sa pangalan natin. Sabi nga po ng John chapter 10, ito tungkol sa mga sheep ng ating Panginoon. John chapter 10, sabi po ng Bible, verse number 2 and verse number 3, but he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice. At anong sabi rito? He calleth his own sheep by name. By name. Mga kaibigan, kasi nga meron na tayong relasyon sa ating Panginoon, tatawagin niya tayo sa ating pangalan. Kaya nga, ang nakakalungkot na teachings din, ang realidad na tinuturo ng Bible, ang mga hindi mananampalataya ay hindi kinikilala ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 7, isang pamilyar na talata. Sa Matthew chapter 7, sabi po ng verse number 21, napakaganda ng verse na ito. Kaya kung meron kayong magandang underline niyo yan sa inyong Bible, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. So hindi, dito pa lang makikita na natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi lahat ng gumagamit sa pangalan ng Panginoon, sa Kanya. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. By the way, pag sinabi natin he that doeth, hindi yan salvation by works. Because sinasabi po ng 6:40 ng John na yung will ng Father po diyan
is yung manampalataya ka sa kanyang anak. Okay? Tapos ito pa sabi, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Ayan, makikita nyo po, may mga nagpapakilalang mga propeta. At itong mga propeta na to, sinasabi nila, sila din daw ay lingkod ng Panginoon. Pero tandaan nyo po, pagdating sa Judgment Day, sabi diyan, maraming magsasabi, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils. Aba, may mga nagpapalayas ng demonyo din. Okay? At ano sabi diyan? And in thy name done many wonderful works. So lahat pala ng ito, yung mga nakakapag-prophesy daw, no? Yung nakakaalam daw ng kinabukasan, tapos yung mga nakakapagpalayas ng demonyo, tapos yung nakakagawa ng mga wonderful works, kahit ano pang mga milagro yan. Hindi pala yan garantiya na nasa Diyos. Kaya wag kayong basta-bastang maniniwala na, uy, ang galing nung ano na to, nung church leader na to, grabe nagtutumbahan yung mga members niya. Pag ginano niya, tutumbahan sila. Pero tanong, sa Diyos ba yan? O automatic bang sa Diyos yan? Tignan niyo kung anong paniniwalaan yan. Kayang gamitin ng dyablo ang pangalan ng Diyos. Okay? Kayang gamitin ng dyablo ang mga milagro na para bagang nasa Diyos. Pero hindi garantiya, he that doeth the will of the Father. Yun ang pinakamahalaga. At ang will ng Father is sino man na nakakita sa anak at manampalataya sa Kanya, yung totoong Jesus Christ ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Christ dito sa 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Ay, teka lang. Akala ko ba si Christ ay omniscient? Yes, omniscient si Christ. Pero hindi kasi dyan pinag-uusapan yung pagiging omniscience niya. Ang pinag-uusapan dyan, yung relationship. Lahat ng mga hindi mananampalataya, wala silang relationship with Christ. Hindi babanggitin yung pangalan nila. I never knew you. Hindi ko kayo kikilalanin pagdating sa Judgment Day. Pero ang kagandahan, pag ikaw ay mananampalataya, alam ng Diyos ang iyong pangalan. Tatawagin kaya. Kaya nga, di ba, kita nyo sa Bible, yung mga lingkod ng Panginoon, tinatawag niya sa pangalan, Samuel, Samuel. Tawag niya sa pangalan. Mga kaibigan at mga kapatid, dito po, napakahalaga na makita natin na meron tayong personal relationship with the Lord. Hindi garantiya. Kaya nga dapat may connection tayo sa Kanya. Kaya nga sabi pa ng verse, di ba doon sa binasa natin, I ascend unto my Father and your Father and to my God and your God. Pag tayo po'y mananampalataya na, hindi lang natin Savior ang ating Panginoong Yesus, Father pa natin ang God in heaven. My Father and your Father. And take note, hindi lahat pwedeng tawagin, hindi lahat ng tao pwedeng tawaging Father ang God the Father. Hanggat hindi mo sinasampalatayanan si Jesus Christ, ito po ang nakakalungkot. Gusto namin maging honest sa inyo, biblically speaking. Hanggat hindi mo sinasampalatayanan si Jesus Christ, hindi mo Father ang Heavenly Father. Ye are of your father, the devil. Pero kahit sino ka pa, mayaman, mahirap, Pilipino, Koreano, Mongolian, anuman ang iyong nationality, anuman ang kulay ng iyong balat, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Yan ang blessing. Mga kapatid. Kaya nga sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, sino man ang tumanggap sa Panginoon, ay bibigyan ng kapangyarihan to become the sons of God, even to them that believe. Yung mga nanampalataya, yung mga nagtiwala sa Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagligtas, may connection ka na sa Heavenly Father through the Lord Jesus Christ. Na kung paanong tinawag si Mary, isang araw po tatawagin din tayo ng Panginoon sa ating pangalan. Because our shepherd knows the name of His sheep. At yan po ang kagandahan sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po sa oras na ito, kung hindi mo pa, maaring kilala mo ang pangalan ni Jesus Christ, pero tiyakin mo talaga na nagsumampalataya ka sa Kanya. Sapat na si Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus, sapat na, nakabayaran sa iyong kasalanan. Alisin mo na pagiging membro sa church ang magliligtas sa iyo. Alisin mo na paggawa ng mga ritual ang magliligtas sa iyo. Alisin mo sa isip mo yung pagsunod sa 10 Commandments ang magdadala sa iyo sa langit. No! Hindi ka dadalhin yan sa langit.
Tanging si Jesus Christ lang ang magdadala sa iyo sa langit. Pagkatiwalaan mo siya. Trust in the Lord with all thine heart. Pagkatiwalaan mo siya. Believe on the Lord Jesus Christ. At ang pangako ng Bible, thou shalt be saved. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Jesucristo, no, hanggang ngayon, ang kalangitan ay bukas po sa sino man ang tatawag sa atin pong Panginoon. Number 3, words of comfort. Let's look at verse 19. Chapter 20 pa rin po tayo. Huwag niyong alisin yung sa Bible niyo. Sabi ng verse 19, no? Verse 19, then the same day at evening, being the first day of the week, Sunday po yan, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear, naku, takot na takot sila, of the Jews, came Jesus and stood in the midst and saith unto them, peace be unto you. Mga kaibigan, si Mary Magdalene, nakita niya na si Jesus. Pero itong mga disciples, hindi pa. Takot na takot sila. Dahil sa nangyari kay Christ, iniisip nila, ako, tayo rin, yayariin din tayo. Maaaring ipapako din tayo, kagaya ni Jesus Christ. Takot na takot sila. Kaya nga, sinarado nila. Naku, baka makita tayo ng CCTV rito. Tago tayo. Para hindi nila alam na nandito tayo. Pero alam nyo, kahit nakasara yung room na kung nasaan po sila, bigla na lang lumitaw si Jesus Christ. At anong sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Peace be unto you. Mga kaibigan, kung manonood kayo ng mga balita, puro war, puro kaguluhan, manood kayo ng political situation ng bansa natin, ang gulo. Ang gulo. Ang gulo ng ating mga leaders, ang gulo ng mga Senate, ang gulo ng Congress, as in ang gulo. Kaya nga, makinig ka lang ng mga balita, nakaka-stress. Nakakapanghina, madidisappoint ka. Tapos makikita nyo, sa ibang bansa, nagagawa to. Sa atin, ako hindi nagagawa. Mas lalo kang manghihina. Relax. Huwag kang tumingin sa kanila, tumingin ka lang kay Jesus Christ. Ang tunay na makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan sa kabila ng mga kaguluhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po, di ba sabi niya, peace be unto you, sabi ng John 14. In fact, sinabi na ito ni Christ sa kanila bago po umalis ang Panginoong Jesucristo o bago siya ipako. No? Bago ipako ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya na sa kanyang mga disciples, peace I leave with you, my peace I give unto you. Ang Panginoon nagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Not as the world giveth, give I unto you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kayong matakot. Relax lang. Dahil natakot na takot sila, nagsasabi ang Panginoon, aalis ako. Lord, saan ka pupunta? Yan ang mga pinag-uusapan nila dyan. Sabi niya, peace I live with you. No? Peace I give unto you. Hindi kagaya ng peace na binibigay ng daigdig na ito. Maraming mga peace talk na nangyayari. At minsan sasabihin pa ng mga ilang maaring mga kapitbahay natin o maaring mga kaopisina natin kung may problema ka, tara pare, tagay lang yan. Tagay lang yan, okay na yan. O sige. Sinasabi ng ilan na, nawawala yung problema, pero pagkatapos yan, pag nawala na lasing, andyan pa rin yung problema. Andyan pa rin yung kaguluhan. Pero ang tanging makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan na nangyari sa iyong buhay, sa kabila ng kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, tanging si Kristo lang ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pero siguraduhin mo, mga kaibigan at mga kapatid, na ikaw mismo ay meron ka ng kapayapaan sa ating Diyos. Sabi nga ng Romans 5 verse 1, therefore, being justified, declared righteous, sa pamamagitan po ng faith, by faith, pag nanampalataya ka kay Christ, anong sabi rito? We have peace with God. Sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Kasi pag hindi ka pa nagtiwala kay Christ bilang iyong tagapagligtas, wala kang peace with God. Kasi mapapahamak ka. Kaaway ka ng Panginoon. Kasi nga, kakampi ka ng kaaway. Kabilang ka sa family ng darkness. Pero pag nanampalataya ka na kay Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas, meron ka ng peace with God
through our Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, tanging ang mga mananampalataya lang sa mundong ito, ang hindi naman sa nagmamayabang, pero sa mga totoong mananampalataya nyo lang maririnig, na pag tinanong, Brad, kung sakali bang mamatay ka, alam mo kung saan tutungo ang kaluluwa mo? Ang makakadiretsang sagot ng tanong na yan, yung mga tunay na mananampalataya. Kasi sabihin ng mga mananampalataya, siguradong sigurado ako na pag ako'y namatay, sa langit tutungo yung aking kaluluwa. Bakit? Kasi nagtiwala ako kay Jesus Christ. Dahil naniniwala ako sa pangako ni Jesus Christ na sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Magtanong kayo kahit sino pa. Naalala ko yung isang sikat na Christian, na Islamic apologist. Sa isang forum niya, no? May nagtanong sa kanyang Christian. Ang sabi sa kanya, pag namatay ka, alam mo ba kung saan tutungo ang kaluluwa mo? Alam mo yung sagot ng sikat na Islamic apologist? Hindi siya sigurado. Kumbaga, ang sinasabi niya, si Allah lang nakakaalam niyan. So, sikat ka, millions ang followers mo, pero hindi mo pala alam kung saan tutungo ang kaluluwa mo. Bakit? Kasi hindi mo pa talaga tinanggap yung tunay na tagapagligtas. Pero pag tunay mong tinanggap ang Panginoong Jesucristo, meron ka ng kapayapaan, meron kang peace. Yes, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi natin alam kung magkakaroon ba ng gera sa mga susunod. Hindi natin alam. Pero alam mo, sa kabila ng mga kaguluhan na yan, merong peace within. Kasi nasa atin ang Panginoong Jesus. Na, tinan niya na, kahit yung mga sinaunang followers ni Christ, alam niyo sa totoo, napakalayo ng problema natin sa kanila. Grabe yung persecution ng mga sinaunang mananampalataya. Kung nanghihina tayo sa gobyerno natin ngayon, mas nakakapanghina yung gobyerno nila dahil pinapatay sila ng gobyerno nila. Pero alam niyo, may kapayapaan sila. Tiyak kasi sila na pag namatay sila, sa langit sila pupunta. Hindi natin kontrolado ang kinabukasan. Hindi natin kontrolado ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Pero alam nyo, salamat, meron tayong Panginoon sa puso natin. Meron tayong peace na anuman ang mangyaring kaguluhan, meron tayong tiyak na patutunguhan at yan po ay sa kalangitan. Yes, bilang mananampalataya, hindi tayo exempted. Kristiyano pwedeng magka-cancer, Kristiyano pwedeng magkaroon pwedeng madisgrasya. Wala tayong supernatural na tayo ay pwede nating pigilan yung train na, in Jesus' name, tumigil ang train. Wala tayong ganung kapangyarihan. Pwede tayong magkasakit, pwede tayong magkaroon madisgrasya, pero ano man ang mangyari sa atin, we have peace with God, na pag namatay tayo, sure, ang pangako ng Bible, heaven is our home. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, it's a words of comfort na sinasabi ng Panginoon, merong peace. Kaya nga anong sabi po ni Apostle Paul in Philippians chapter 4, sabi niya, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Lumapit ka lang sa Panginoon, manalangin ka lang. At anong sabi rito? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Alam nyo, minsan, ito kasi nakakalimutan natin, no? Pag may problema tayo, nakakalimutan nating manalangin. Kaya kahit mananampalataya tayo minsan, may mga kaguluhan tayo. Minsan parang nawawalan tayo ng kapayapaan. Ilapit mo lang yan sa Panginoon, kapatid. Lapit mo lang. At sabi nga dyan, di ba, let your request, ano man ang iyong kahilingan, be made known unto God. Yes, God is omniscient. Sa totoo lang, kahit hindi ka magsalita, alam na ng Diyos. Pero gusto pa rin ng tatay natin, kinakausap natin siya. Parang yung mga magulang natin sa lupa. Di ba? May mga pagkakataon, alam din naman ng mga magulang ang mga pangangailangan natin. Pero pag lumapit tayo, iba yung nakikipag-ugnayan tayo, iba yung nakikipag-communicate tayo. Same with our Heavenly Father. Lumapit lang tayo sa Kanya. At alam nyo, hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa paligid natin, pero manalangin tayo. Ilapit natin yan sa Panginoon. Ano mang mga problema yan, ano mang kaguluhan yan, madalas kasi sa atin, ang practice ng mga panahon ngayon, i-post kagad kung ano yung mga problema. Walang magagawa yan.
Kahit i-post mo sa social media yung mga pinagdadaanan mo, problema mo, ang matutulungan mo lang dyan, ang mga marites magkaka-issue sila. Pero magkakaroon ba ng solusyon? Wala. Lumapit ka sa Panginoon. Yan, sigurado po, may magagawa ang Panginoon pag nilapit mo sa Kanya. At pag nilapit mo sa Panginoon yan, meron siyang kapayapaan na ibibigay sa'yo. Hindi mo man kontrolado ang mga bagay-bagay, okay? Pero si God, bibigyan ka niya ng peace dahil siya ang may control ng lahat. Relax lang. Diba? Parang kagaya nila Daniel, nung doon sila sa Babylonia, no? Pinagbawal yung panalangin. Anong ginawa ni Daniel? Nanalangin pa rin. Kasi wala namang magagawa yung pag-aalala mo eh. Lumapit ka lang sa Panginoon. At kitang-kita naman natin yung nangyari kay Daniel. Nahuli siya, nilagay siya doon sa mga leon. Aba, yung mga leon naging parang mga kuting. Walang galos kay Daniel. Bakit? Walang nagawa si Daniel, pero yung naging panalangin ni Daniel kay God, may nagawa po yun. At iningatan ng Diyos. Ganon din po. Alam niyo kung masyado niyong iisipin yung mga nangyayari sa paligid natin, mag-aalala kayo. Pero kita niyo naman, kung kailan nagtaasan ng gasolina, may mga nagra-rides pa. Di ba? O saan-saan pa nakarating. Ganun pinagpapala ng Panginoon. Di ba? No? Kaya nga sabi ko, ang yayaman ng mga to. No? Pero doon nyo makikita yung provision ng Panginoon. Kaya nga, sino ba yung nakita ko ng post? Kung kailan nagtaasan ng gasolina, saka nakapagpa-full tank. Dati hindi naman nagpo-full tank, ngayon nagpo-full tank na. Pero mo yan, ganun tayo pinagpapala ng Panginoon. Kung kailan nagtaasan, kung kailan ginto ang mga, yung diesel lalong ngayon lang nakakapagpa-full tank. Dati wala namang full tank eh. Diyan yung makikita na ang Diyos natin may magagawa. Ganyan siya ka-powerful, ilapit lang natin sa Kanya. Next po, number 4, words of commission. Verse number 21. Sabi po ng John chapter 20, verse 21, Then said Jesus, showed them, again, inulit na naman po, peace be unto you. Tapos sabi rito, as my Father hath sent me, even so send I you. Mga kapatid, it's a words of commission, about Great Commission. Nabuhay ang Panginoong Jesucristo. So sabi niya, ang kapayapaan sumainyo, at anong sabi niya? Kung paano ako ay pinadala ng Ama, papadala ko rin kayo. Mga kapatid, nakita po ng mga disciples ang resurrected Christ. Pero hindi po, karamihan ng mga tao, hindi nakita yung resurrected Christ. Pero paano nila malalaman na nag-resurrect si Christ? Kailangan may pumunta sa kanila. Kailangan may magsabi sa kanila na nabuhay na ang Panginoon. At ganun din po, sa panahon natin ngayon, hindi pa po tapos. Marami pang mga lugar, marami pang mga barangay, marami pang mga bansa ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Maaring naririnig nilang pangalang Jesus Christ. Pero yung aral tungkol sa kaligtasan, yung aral tungkol sa resurrected Christ, hindi pa po nila ito alam. So kinakailangan may pumunta sa kanila, kailangan po may ipadala ang Panginoon para ang mabuting balita ay makarating sa kanila. Kaya nga, as my Father hath sent me, even so send I you, ipapadala ko kayo. Kaya nga 'di ba sa Matthew 28, pamilyar tayo dito bago bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa langit physically, sabi niya, go ye therefore and teach all nations. Ang kalooban ng Panginoon, tayo po mga followers niya, pumunta tayo sa iba't ibang lugar at ipahayag ang mabuting balita, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang kalooban ng Panginoon, tayo po ay ipahayag natin ang Ebanghelyo sa iba't ibang lugar. At wala siyang ibang ipapadala, kundi tayo pong mga followers niya. Okay? Walang sinabi si Jesus Christ na, go unto Pilate. Sabi mo kay Pilate, mag-ikot sa buhay. Hindi. Sila na mismo ang pinadala. Nagturo sila, at yung mga tinuruan nila, nagturo din. Kumalat ang aral ni Kristo, and by the grace of God, sa Europa, umikot po ang mga Bible-believing churches, nakarating sa Estados Unidos, at mula sa Estados Unidos, nakarating sa Pilipinas. Mula sa Europa, may mga nagpunta rin ng Pilipinas para ibahagi ang mabuting balita. And by the grace of God, marami mga Filipino missionaries ngayon
ang nagpupuntahan na po sa iba't ibang lugar para ibahagi ang mabuting balita. Kalooban po ng Panginoon yan. At hindi pa po, ang kagandahan dito, nakakarating na ulit ng Israel ang mabuting balita. Nagsimula sa kanila, bumabalik na po sa kanila. Ang titigas lang po ng ulo ng mga Hudyo. Pero by the grace of God, meron pa rin naliligtas. Okay? And number 5, let's go to the words of capability. Verse 22 and 23. Tingnan natin. Sabi po dito, and when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Verse 23, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. Puntahan muna natin yung unang sinabi ni Christ, receive ye the Holy Ghost. Alam niyo mga kapatid, ang mga followers ni Christ, na-fulfill nila ang Great Commission dahil may ibinigay sa kanila ang Diyos na kapangyarihan. That is the Holy Spirit. Okay? Kaya nga po, pagdating sa paghahayag ng salita ng Diyos, hindi rito pagalingan tayo. Kailangan maintindihan natin na ang source ng ating kapangyarihan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mula po sa banal na Espiritu. Receive ye the Holy Ghost. Kaya nga, parallel din ito doon sa Acts chapter 1 verse 8 na sinabi po, but ye shall receive power, dunamis, after that the Holy Ghost is come upon you. At ano mangyayari? And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea, sa southern kingdom, and in Samaria, sa northern, and unto the outermost part of the earth. Pero hindi sinabi sa kanila ni Christ, o sige, ano na kagad kayo, hayo, hindi, binigyan muna sila ng kapangyarihan. Sinabi sa kanila, makakatanggap kayo, kaya nga makikita natin, di ba, sa susunod na chapter ng Acts, nagkaroon po ng empowerment ang church sa pamamagitan ng Holy Spirit, kaya nakakapagsalita sila ng ibang wika na tinatawag na speaking in tongues. Nakapagsalita sila ng iba-ibang wika, hindi yun dahil sa sarili nilang kapangyarihan, kundi dahil po yan sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya mga kaibigan, magiging capable tayo, magkakaroon tayo ng kakayanan, lalakas ang ating loob sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil sa Panginoon. Kaya natural na nasasabi natin, akong hirap mag-share. Alam nyo, mas matatakot ako kung sasabihin natin, ang dali lang mag-share. Alam nyo, lahat ng mga tinuturuan ko, tumatanggap. Wala ako tinuturuan, hindi mas matatakot ako pag ganun ka. Kasi masyado ka nang bilib sa sarili mo. Natural lang, naku, naiya ako, natatakot ako. Sa old age, sa kalikasan natin talagang matatakot tayo. Pero alam nyo, magagawa natin yan sa tulong ng Panginoon. Kaya nga, ultimong yung may mga nasisave, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin, ang galing ko talaga mag-preach, ang daming naliligtas. Pag ako nag-preach, pag ibang preacher, walang naliligtas. Sa akin ang dami. Aba, delikado yan. Ikaw na ang tagapagligtas niyan. Pero hindi, ang power na gagamitin natin is the power of the Holy Ghost. Kaya di ba makikita nyo ang Kristyanismo, historically speaking, hindi naman natin, wala pong tunay, kasi may mga fake wala pong tunay na mananampalataya na gumamit ng dahas para i-share ang gospel. Pero dumami tayo. Di ba? Hindi kagaya ng mga ibang reliyon, may mga dala silang sword, tanggapin mo o reject. Pag reject, patay ka, pugot ulo ka. Siyempre, sino ba naman ang hindi tatanggap ng ganun? Diba, subukan nyo, mag-share kayo, may dala kayong itak, sigurado tatanggap yung kahit di naintindihan. Pero sa history ng mga tunay na mananampalataya, walang pilitan, pero dumami tayo. Hindi dahil magagaling yung mga sinaunang disipulo, kundi magaling ang Panginoon. Magaling ang Holy Spirit na nagbigay sa kanila ng power. At sabi pa po ng verse, whosoever sins ye remit, they are remitted unto them, and whosoever sins ye retain, they are retained. Hindi ibig sabihin po niya na ang mga disciples ni Christ ay nakakapagpatawad ng kasalanan. Obviously po, ang nakakapagpatawad lang ng kasalanan ay ang Diyos. Pero merong parallel na verse para mas magets natin. Sabi nga ng Matthew 16:19, tandaan niyo po, no? Dito yung sinabi ni Christ dun sa 18, I will build my church. Tapos sabi niya, and I will give unto thee, sabi niya kay Peter, the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever shalt thou loose on earth shall be loosed in heaven. So anong ibig sabihin po niyan? Ganito lang po yan.
Hindi tayo ang manggagamot. Hindi po. Pero hawak natin yung gamot. Okay? Ang gamot si Jesus Christ. At kung sino yung mababahagi na natin ng gamot at tatanggapin yung gamot, gagaling. Ibig sabihin, pag binahagi natin ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, pag tumanggap po sa Panginoon yan, papatawarin niya ng Panginoon. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong susi. Tayo pong mga mananampalataya, binigyan tayo ng authority ng Panginoon na hawak natin ang pinakasolusyon. Ulitin ko, hindi tayong solusyon, hindi tayong tagapagligtas, hindi tayo makakapagpatawad ng kasalanan. Pero dala-dala natin ang mabuting balita na pag ito ay inoffer natin sa ibang tao at tinanggap nila ito, diyan po sila mapapatawad. Yan po yung dahilan para sila makakapunta sa langit. Alisin po natin sa isip natin yung mga mentality may mga mentality kasi na, maliligtas naman yan. Di mo kailangan pumunta dyan. Hindi ganun. Ang gusto ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations. Pumunta ka dun sa lugar, magbahagi ka. Kaya minsan, di ba nagtatanong tayo, paano yung mga nasa bundok? Paano sila maliligtas? Di pa nila narinig. Kaya nga, kung naisip mo yan, kung paano yung mga taga-bundok, pag-pray mo, baka ikaw yung pinapadala ni Lord doon. Kasi hanggat hindi naririnig ng mga taga-bundok, hindi nila malalaman yung mabuting balita. Sasabihin na, paano yung mga taga doon sa bansang yon o sa lugar na to? Well, kaya nga kinakailangan may misyonaring pumunta. Dahil para sila ay makakilala sa Panginoon, kinakailangan may tagasunod si Kristo na pupunta doon sa lugar na yon at magbabahagi ng salita ng Diyos. Tandaan niyo po, pananagutan din naman natin kung hindi natin gagawin ang ating responsibility. We will give account sa ating po. Yes, hindi mawawala yung kaligtasan natin, pero huwag niyong kalilimutan, meron tayong Bema Judgment. Sa Bema Judgment, hindi pinag-uusapan dito kung save ka o hindi. Ang lahat ng kasama sa Bema Judgment, save. Pero kung ano man ang ginawa mo sa lupang ito, magbibigay sulit. May reward. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, may reward. Wala kang reward kung hindi mo gagawin yung iyong trabaho. At napakasarap sa isang graduation, di ba? Minsan may mga magulang na umaangal sila, bakit walang honor yung anak ko? Di ba? Nagpupuyat naman yan sa ML, pero bakit walang honor? Siyempre, ML . Pero kita nyo, di ba, pag nakita nyo nagpuyat, talagang may honor, proud. Kaya nga, yung ibang nanay, mas maganda pa rin sa anak nila, nakariban, di ba, nakagown, pag-graduation, kasi iba yung proud ng magulang . Yung anak, naka-uniform lang, yung magulang, nakagown. Di ba? Siyempre, proud . Yun yung gumawa ng project ng anak niya . Di ba? Kaya proud. So, ganun din po, pagdating sa Bema Judgment, napakasarap po na lahat ng pinaghirapan natin sa mundong ito, makakatanggap tayo ng reward at hindi masasayang lahat ng ginawa natin. Next po, words of certainty. Sabi ng verse 26, chapter 20 pa rin tayo, sabi po ng verse 26, and after 8 days, again his disciples were within, and Thomas, ito po, absent si Thomas, nagpakita na ulit with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst and said, peace be unto you. Sinabi niya naman yung peace. And saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and trust it into my side, and be not faithless, but believing. Alam niyo mga kapatid, makikita natin dito, si Thomas nakita niya na si Christ, di ba? Pero nagdududa pa rin siya. Pero alam nyo, makikita natin na hanggang sa panahon natin ngayon, may mga nagdududa pa rin na si Christ talaga ay na-resurrect. Next slide makikita natin, may mga iba't ibang theories regarding po sa sinasabing, yun nga, false theories na sinasabing itong si Christ ay hindi daw talaga nag-resurrect. May mga nagsasabi na ito ay swan theory lamang. Pag sinabing swan theory, hindi talaga namatay si Christ. Si Christ ay nahimatay lang. At nabuhay. Kaya nga, hindi talaga siya nahimatay lang siya at later on bumangon. Okay? May mga nagsasabi naman yung stolen body or conspiracy theory. Ito naman yung paniniwala na, alam nyo ba, ninakaw lang yung katawan ni Jesus para sabihin na buhay siya, pero totoo, wala talaga, patay na talaga siya, ninakaw lang yung kanyang katawan. Di pag ninakaw, labas nyo lang, tapos na po ang Kristyanismo. Pero hanggang ngayon, wala silang nilalabas na katawan. Diba? Letter 3,
Hallucination theory lang yan. Alam nyo ba yung mga followers ni Christ, nag-hallucinate lang sila. Wala naman talagang nag-resurrect. Nag-hallucinate lang sila. Ang problema dyan, wala pong nag-hallucinate ng 500 ng sabay-sabay. Wala pong nag-hallucinate ng ganun. Oh, number 4, wrong tomb theory. Sa totoo lang, mali yung pinuntahan ni Mary Magdalene. Hindi talaga yun ang libingan ni Christ. Doon sa Loyola, nilibing si Christ. Hindi dyan sa ano. Kaya mali yung pinuntahan ni Mary Magdalene. Napagkamalan niya lang yung hardinero. Alam nyo, sige sabihin na nating wrong. Ilabas nyo lang ang katawan, tapos na po ang Kristyanismo. O kung nilabing man dyan sa Loyola, idilabas nyo yung katawan, tapos na po ang Kristyanismo. Hanggang ngayon, wala silang nilalabas na katawan. Next, spiritual, non-physical. O ang nakita daw nila ay hindi daw physical. Kumbaga nakakita sila ng multo, no? Kumbaga nakita na spiritual si Jesus. Ang problema, walang spiritual na nakikikain. Nagkainan sila eh. Kaya nga mga Baptist yung mga yan, kainan eh. Di ba? So, hindi po yun. Di ba, nung na-resurrect si Christ, nagkainan sila. So, hindi yan spiritual. Buhay talaga. O, number 6, myth or legend theory. Ay, ano lang yan? Myth lang yan? Alam nyo ba? Nakuha lang yan doon sa mga iba-ibang mga sinaunang mga kwento, tapos sinasabi lang nila na talagang may Jesus. Wala naman talagang Jesus Christ. Ang problema po dyan sa myth and legend theory, walang matinong historian, kahit unbeliever, ang naniniwala dyan. Bakit? Napakaraming historical evidence na meron talagang Jesus Christ. At hindi lang yan, may mga historical evidence na na-resurrect talaga si Christ. Ang mga followers ni Christ handang mamatay. Kung si Jesus Christ ay myth lang, bakit itong mga followers ni Christ handa silang magpakain sa leon? Handa silang masunog ng buhay. Kasi alam nila, nakita nila, buhay talaga si Jesus. Okay? Number 7, mistaken identity. Sa totoo lang, hindi talaga si Jesus yun. Merong lalaki nagngangalang si Simon the Cyrene, yun talaga yung namatay, yun talaga yung nilibing. Yung Jesus din, nagtatago lang. O sige, sabihin na natin nagtatago. Labas nyo. Para matigil na tong Kristyanismo. Hanggang ngayon, wala naman silang nilalabas. Alam nyo, marami pa rin ngayon, hindi sila naniniwala. Parang kagaya ni Thomas, kailangan pang ipasok yung daliri. Pero dahil nga naipasok yung daliri, talagang napatunayan, totoong-totoo talaga. Kaya nga, di ba, makikita natin sa 1 Corinthians 15 na sinasabi rito, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, sabi ni Paul, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures, and that He was seen of Cephas, then of the 12, nakita siya ng mga followers, after verse number 6, after that, He was seen of above 500 brethren at once. Sabay-sabay, nakita ng 500 na mga kapatiran, mahigit sa 500 by the way. Nakita siya ng higit sa 500 kapatiran na talagang nabuhay siya. Bagamat minsan makakarinig tayo na may nakakita daw kay Elvis Presley, may nakakita daw kay Michael Jackson, na nakasakay doon sa UFO, may mga ganyan pong tao. Ang problema, sila lang ang nakakita. Pero wala kayong makikita kahit sa mental hospital, sabay-sabay yung 500 na nandoon sa mental hospital, isa lang ang nakikita na walang ganun. Iba-iba sila nang nakikita kasi iba-iba yung hallucination. Pero ito sabay-sabay nakita. At yung 500 plus na yon, handa silang mamatay. Dahil alam nila, nakita nila ang buhay, ang kanilang Panginoon. Panghuli po, words of confidence. Sabi po ng verse 28 and 29, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Mga kapatid, ito pong si Thomas, nasabi niyang my Lord and my God. Sabi po ng mga ilang apologists ng mga INC at mga mga Islamic apologists, nagulat lang daw si Thomas. Para nabitawan niya lang yung dala-dala niyang mantika. Ay, Diyos ko! Di ba napapaganon? Ang problema, walang nakalagay sa verse na exclamation point. Pangalawa, si Thomas ay hindi Pilipino. Na ang mga Pilipino, sanay tayo sa mga ganyang expression. Ay, Diyos ko! Ay, Sus Maria Josep! Sanay tayo sa ganyan. Pero ang mga Hudyo, pag binanggit nila ang pangalan ng Diyos, nasa katanyuan sila. In fact, ingat na ingat nga silang gamitin yung pangalan ng Diyos dahil takot sila na mablaspheme ang pangalan ng Diyos. Nung sinabi ni Thomas na my Lord and my God,
tiyak siya na yung lalaking nakita niya, yung nahawakan niya, Lord at God niya. At sabi pa ni Jesus sa kanya, kung hindi po Diyos si Jesus, pambira ka Thomas, tigil-tigil ka nga, baka tamaan tayo ng kidlat. Hindi yan ang sabi ni Jesus. Ang sabi niya, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Ito po ang blessing. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Mga kaibigan, hindi man natin nakita si Jesus Christ physically. Pero alam niyo ba, mas pinagpala tayo kay Thomas. Si Thomas nakita na nagdududa pa eh. Kailangan ipasok pa yung daliri niya. Pero ikaw at ako, nabasa lang natin sa Bible, nanampalataya tayo, mas pinagpala tayo. Kaya nga, words of confidence. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ganyan pa rin ang hinahanap ng Panginoon, yung magtitiwala sa Kanya. At mas pinagpala ka kaysa doon sa mga kagaya ni Thomas, kung ikay nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi po kahit ng Old Testament, sabi ng Jeremiah 17:7, Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Pinagpala po ang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon. Kung ikaw man ay hindi pa tiyak sa iyong kaligtasan, at maaring sinasabi ng iyong isip, wala namang nakakaalam yan. Yan po yung kadalasang alam natin. Pero alam niyo ba, based from the scriptures, buhay ka pa. Pwede mo nang malaman, pwede mo nang matiyak. Bakit po? Kasi yung Panginoong sasampalatayanan mo, tiyak na tiyak, buhay siya eh. Buhay na buhay siya. At buhay magpakailan pa man. Sabi nung ilan, nung Friday, patay ang Diyos. Hindi po namatay ang Diyos. Namatay po physically ang ating Panginoon, pero ang pagka-Diyos niya, buhay magpakailan pa man. Kaya pag nagtiwala ka sa Panginoong Jesucristo na Diyos na nagkatawang tao, tiyak na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Paano ka nakakatiyak? Nabuhay nga siya. Saan kayo makakitang namatay at nabuhay? Wala kayong makikitang ganyan. Si Jesus lang po ang nakagawa niyan kasi si Jesus lang ang totoo. The rest, peke. The rest, fake news. Si Jesus lang ang totoong tagapagligtas. Manalangin po tayo. Mahabaging Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Hindi lang po natapos dun sa cross. Nung nabuhay ka, Panginoon, yan ang pinakamahalaga, nabuhay magmuli ang aming Panginoon. Kaya Lord, I pray, na kung meron man po sa aming kalagitnaan na nagkakaroon pa ng pagdududa sa iyo, Panginoon, alisin niyo po ang kanilang unbelief. Kaya sa oras na to, kaibigan, maaring yung nakikinig sa live streaming o kaya nandito sa auditorium, kaibigan, hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Pati ngayong buhay natin, hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya, buhay pa tayo bukas. At nakakalungkot mang sabihin, pero maraming tao ang walang katiyakan sa kanilang kaligtasan. Maraming mga nagsasabing, siguro, ligtas ako, mabait naman ako eh. Maraming mga nagsasabi, walang nakakaalam yan. Pero alam nyo kaibigan, pwede mong malaman. At walang kinalaman yung kabaitan. Wala po. Kasi sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan eh. Bagsak tayong lahat, kahit na sabi nating mabait ka pa. Bagsak tayong lahat. Hindi tayo papasa. Kasi alam nyo, sa tingin ng Diyos, ni katiting na kasalanan, hindi pwede sa kanyang kaharian. Kaya bagsak tayong lahat. Pero alam mo kaibigan, bagsak man tayong lahat, pero gumawa ang Diyos ng paraan para tayo maligtas. Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Mga 2,000 taon na ang nakakaraan ang Panginoong Jesucristo. Alam mo ba kung bakit namatay siya sa krus? Kasi binayaran niya na ang kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan ng lahat. Ang hinahanap na lang ng Panginoon sa atin, pagkatiwalaan natin siya. Sabi nga ng Bible, but without faith, it is impossible to please God. Tiwala ka lang sa Panginoon. Tanggapin mo lang na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat ng kabayaran sa iyong mga kasalanan. Sapat na para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, matiyak mo ang iyong kaligtasan. Ulitin ko kaibigan, hindi yung relihiyong baptist o anumang reliyon, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Hindi rin kaibigan yung mga ritual, hindi rin yung pagsunod sa 10 utos, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Alisin mo sa isip mo yan, ibahin mo ang isip mo. Magtiwala ka lang. Tanggapin mo lang na ang Panginoong Jesucristo ay sapat na para sa iyong kaligtasan. Ito pang maganda, na buhay magmuli ang Panginoon. Ibig sabihin, totoong-totoo talaga. Walang kaduda-duda. Siya lang ang tagapagligtas. Lumapit ka lang sa Kanya.
Tanggapin mo lang siya na iyong Panginoon na tagapagligtas. At ang pangako ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pwede tayong manalangin, kaibigan, diyan sa iyong kinaupuan o kahit nakikinig ka sa online live streaming. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Pwede kitang gabayan sa isang prayer. Ariin mo to na sarili mong prayer. At habang ikay nananalangin, mula sa puso, pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Ito na yung panalangin, kaibigan. Mahabaging Diyos, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa sarili kong kaparaanan. Salamat, Panginoong Hesus. Binayaran mo na sa krus ang aking kasalanan. At sino man ang magtiwala sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Kaya nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Tinatanggap ko, ikaw, Panginoong Hesus, na namatay at muling nabuhay at nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang daan patungo sa langit. Pinagkakatiwalaan ko po na ikaw lamang ang nag-iisang daan patungo sa langit. Ikaw lang ang makakapagpatawad sa aking mga kasalanan at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen.